Alright mga tropa, we are here again sa Visayas, no? So bali, may papakita lang ako sa inyo, no? Kamukha ng unit natin, no? DA64B. Pero ibang klase ito mga tropa dahil manual siya. Manual, nandito yung handbrake, no? Hindi siya foot brake. So kita nyo yung pedal, no? Tatlo. Manual, ang sarap, parang naka high ace. Tingnan nyo naman mga tropa, no? Check nyo na lang kung gaano kalinis yung gawa ng ating builder, no? Diba, linis mga tropa. Pakita ko din yung siding sa inyo, no? So, brand new lahat ng matings po na nilalagay nila, mga tropa. And napakasarap dahil manual, no? So pakita ko rin sa inyo yung likod. Napakalinis po mga tropa, no? Two-tone po yung ceiling. Kagaya ng mga ibang setup ng ating builder, no? Naka two-tone siya. So tingnan nyo na lang po yung unit mga tropa, no? Kung gaano siya kalinis. So, ganyan po ang gawa ng ating builder. Ang ganda! Alright mga tropa, what's up sa inyo? And welcome back here again at Visayas Part 2. So mga tropa, napanood nyo naman yung ating Visayas Part 1, no? Yung ating dala-daladong unit ay DA64B. And ngayon naman, part 2 tayo dito sa Cebu, no? Pangalawang punta natin dito. So meron tayo ngayong dalang DA17B. So bali tatlo ang transmission po ng DA17B. Bali first time lang din po natin na makahawak po ng DA17B. And nagpatulong lang din po tayo sa ating mga kaibigan dito sa Visayas, no? Kung paano po gumamit ng DA17B. Bali ang transmission po pala nito ay Tiptronic. So sa mga hindi po nakakaalam, ang Tiptronic po ay dual clutch, no? Pwede po siyang dual clutch or dual transmission, I guess. Bali pwede po siyang i-manual and pwede din pong automatic. So parang siya mga tropa, kung familiar po kayo sa Espresso, na yung newer model po ng Espresso, yung may AGS, no? Parang ganito rin po siya mga tropa, no? So bali tatlo po ang transmission nito ng DA17B po, depende po sa model. Meron pong manual, Straightmatic at Tiptronic. So mga tropa, itong dala natin is Tiptronic, no? So mamaya papakita ko sa inyo kung paano po ino-operate po ang DA17B Tiptronic. So medyo may kakaibahan po siya ng kaunti sa Straightmatic na DA17B, no? Kasi pag Straightmatic, ka lang 'di ba? Drive mo lang, all goods ka na. And kung medyo na nabibitin ka sa gear, 1 mo lang or 2. And ayun mga tropa, no, very exciting na naman to. Ito na naman po, biyaheng Visayas going to Luzon. So bali basta yung experience mga tropa, napakasaya. Papakita ko lahat ng mga unit na dala natin ngayon, no, para makita nyo din mga tropa, no. So bali nawiwili na tayo, nawiwili na si tropa dito sa Visayas, no, kasi sobrang babait talaga ng mga tao dito. At yung builder natin sobrang napakabait talaga. Pati po yung mga rebuilder natin dito sa mga shop po ng ating builder, no, yung mga tao po dyan ay sobra pong babait nila. Very welcoming po sila. And ayun, na-update ko kayo later, no? Masaya na naman tong series na to mga tropa. Let's go. Alright mga tropa. So bali bumili lang tayo ng water, tapos
kape at tinapay, no? So bali ang estimated travel time natin is 4 hours and 10 minutes with 162 kilometers mga tropa. So bali hindi ko na babanggitin yung ETA, no, kasi since hindi naman talaga siya nasusunod palagi, kasi minsan may hinto tayo at tayo kumakain or jingle, no. So bali mga tropa, no, ito na naman tayo. Na-excite na naman ako mga tropa, nakita ko na naman yung dagat. So hindi ko na rin pala mapapakita pa sa inyo yung ating demo sa pag-drive ng DE17B dahil ang oras na ngayon ay 5:38 PM. So bali madilim na yan for sure pag nakarating tayo ng Maya Port, no. So yun tropa, napanood nyo naman yung unang biyahe natin, kung magkano yung bayad papuntang Maya Port going to Calbayog. So ngayon mga tropa, hindi ko alam kung saan tayo dadaan, no. Bali sabihin ng ating mga kaibigan, no, kung saan tayo dadaan, no. Bali kasi nung nakaraan dapat tayo Maya Port to Matnog na, no. So since yun nga nagkaroon ng ng problema dun sa rampahan dahil sobrang taas, no. So hindi tayo natuloy dun. I'm not sure lang ngayon kung saan tayo dadaan, no. Pero sa Maya Port pa rin tayo mga tropa. So yun, excite na naman ang tropa nyo. Pangalawang beses natin to mag-land travel Visayas going to Luzon. And marami tong mangyari mga tropa, no. Abang-abang lang kayo dyan. Bali sabihin ko pa rin sa inyo, no, kung magkano yung maggastos ulit natin dito sa biyahe na ito, dahil ibang unit po ang dala natin, ibang model, at iba din po ang engine nito, no. Ang engine po nito ay RO6A BBT engine. So pag nakarinig tayo ng BBT parang Toyota, di ba? Pagka gano'n, alam na matipid mga tropa. So kadalasan naman yan, tanungin mo yung mga owner ng DA17B or W, talagang matitipid po talaga yan, kasi isa lang makina lang naman po yan basta sa DA17 series, no. So magkaiba naman po ang DA64, ang makina po niya na K6A. So may mga unit po na DA64 na talagang matitipid naman talaga. Hindi naman matakaw mga tropa. Siguro wala lang po sa kondisyon. Kagaya po nung unit natin na DA64B. Matipid naman po sa gas. Kasi bumabiyahe tayo, 'di ba? Na kikita nyo naman na every biyahe natin almost 500 lang madalas nating na papakarga at kumikita na tayo doon, no? So kasi may nagsasabi po na na hindi pa talo sa gas. Hindi naman po, basta alam nyo lang po yung biyahe nyo, yung ruta nyo sa pagde-deliver at nakikita naman po, no? So nag-i-enjoy na nga tayo dito sa Visayas land travel going to Luzon natin mga tropa So update ko na lang kayo later. Time check muna tayo, 5:41 PM. Mag-update na lang ako sa inyo mga tropa kapag bibili tayo ng pagkain at magpapagas up tayo, no? So let's go. Alright mga tropa. Dito na tayo ngayon sa Antonio E. Pio National Highway. So 87 kilometers away na lang tayo sa Maya Port, no mga tropa. Bumili tayo ng food and yan, may water na tayo, tas may kape din. So bali tatlo pa lang kami dito mga tropa, no. Yung ating mga tropa na iba is papunta pa lang din, no. So kain muna kami mga tropa. So quick kain lang mga tropa, no. So dalawang DA17 po yung dala natin. So ito yung ating dala, yung white. So yung mga tropa, kain lang muna kami, no. Tapos mamaya may papakita ko sa inyo, no. Let's go.
tayo. Travel time natin with 18 kilometers. So malapit na tayo mga tropa, no? And smooth lang naman yung ating driving, no? At ano naman tayo, hindi naman tayo masyadong nagmamadali, no? Safe driving lang mga tropa. So bali tatlo kami dito na magkakasabay. Yung mga kasama namin na mga tropa natin is I think biyahe na rin sila, no? So 12 AM daw ang loading sa barko mga tropa. So time check, it's already 9:35 PM. And yun, madilim dito sa papunta sa Maya Port, no? Pero all goods lang mga tropa, malinaw naman yung ilaw ng DA17. So, wala naman tayong problema. Ayan, napaka-smooth malakbo ng DA17. Sana alls. Napansin ko lang dito mga tropa, ang gaan niya manakbo. Lalo na kapag nasa fifth gear ka na, yung nasa ano ka na, bandang 60. Ayan, parang ay alam mo yung ano, sobrang gaan niya naman ako mga tropa. Basic na basic talaga pag tinapakan mo. Galing. Ganda ng ano, RO6A engine. Talagang well improved talaga mga tropa. Kung galing ka sa DA64 at nag-switch ka into DA17, malalaman mo yung difference. Magaan talaga man ako. Pero solid din naman yung DA64 mga tropa. Yun yung unit natin eh. Siyempre solid yun. Ganun yung unit natin eh. So ano, matipid din talaga tong DA17 mga tropa. Matipid din naman yung DA64. Basta talagang well maintained lang. At alaga mo yung unit mo, ay matipid din mga to. Huwag mo lang pababayaan sa PMS. Kasi yun ang buhay ng mga engine mga tropa. Yung langis at yung pag-aalaga mo. Kailangan din yun ng TLC, Tender Loving Care. Update ko na lang kayo mamaya, no, sa ganap natin sa pier. And check natin kung anong sasakyan nating barko. Right mga tropa, Maya Port na tayo, no? Pakita ko lang sa inyo. Right, Maya Port. Pila ko na yung truck. Sir. 40 po, no? Oo, perfect. 40 pesos. Pindutan ko na yung truck ko, daghan na nga. Dumating na yung dalawang truck-tarakan ko dyan, sir. Kanina pa, sir? Di, bago lang. Bago lang, sir. Hindi to color to ang kuhan. Pink lagi idol ni ma'am. To si 20 ra ko no, to si 20. 270. Opo. Pagka cash ma-negotiate pa po niyo yun. Depende po sa builder kung ibababa pa po niya lang. Yung tentative lang na ano price talaga pag ano. Alam ko mababa na yun, ma'am eh. Ha? Mababa na po yung presyo na yun. Yung 270? Pero ano pa yan? Bababa pa yan? Bababa pa po yan. Hanggang mga magkano kayo? Pwede nyong hilutin yan na di ko lang sure kung, pero siguro at least 5 to 10 pakabigay. 5 to 10 ang Opo. minus pa. Opo. Ano na inclusion na yung ano? Lahat na po, pati May restro. ano na siya, na? Opo. Meron. Oh, fully aircon po pala. Yung sounds. Meron po, kompleto Meron yan. na sounds yan? Meron po. Then, ano no? Yung mga upuan dyan lang. May isang ano pala. Bali, pwede po nyong ipa-add. Pa-add po kayo ng upuan sa likod. Pero yung may upuan na po talaga to sa second row. Dito sa second. Apo. Pero yung ano, pag nagpalagay pa ka ng ano, yung mga ano ba yun? Ay, mga accessories po, yung mga ganito. mga accessories. Ayan, add-ons na lang po. Yung na binibigay pong presyo is basic setup po yun eh. Basic lang.
Pero kung may mga accessories po, nakaganto, nakamags, ayun, doon lang po magdadagdag ng presyo. Pero maninegotiate nyo po yun basta cash. Madaling i-negotiate pag cash. Thank you po. Apa. Thank you po. Alright mga tropa, nagustuhan pa yata ni ma'am yung minivan. So ayan mga tropa, napakwenta tayo dun saglit. So we are here na at Maya Port. Time check is already 10 PM. Sakto. And nandun na yung ibang mga unit natin So nahuli tayo. Ano lang kasi di na pinapakiramdaman natin yung DA17. Napakasarap patakbuhin mga trupa pero gabi kasi kaya alam niyo naman maingat tayo mag-drive pag gabi, dandahan lang talaga. Goods naman mga trupa, nakarating na tayo after 4 hours and 30 minutes dito sa Maya Port. All goods na. Ano yan, check natin later mga trupa yung sa price naman ng ng Roro. Ang sarap gamitin nito mga trupa. Papawaw talaga ako. Sarap din naman gamitin yung DA64 natin mga trupa Wala akong masabi dun sa unit natin na yun. What more pa yung mga newer engine like yung R6A na DA17B. Like yung ganito mga trupa. Wala akong masabi. All goods talaga. So yun, check muna natin yung yung ticketing booth doon at check natin kung meron ng Roro Let's go. Alright mga trupa, madilim kasi dito sa port So punta tayo sa ticketing booth at tayo kukuha na ng ticket pa Matnog. So yan, rekta Matnog na tayo mga trupa So doon na tayo magpapahinga sa sa barko. So kuha muna tayo ng ticket. All goods na sir. Thank you sir. Alright mga trupa, nakakuha na tayo ng ticket Bali nakapag-pirma na tayo doon at nakapag-stamp na tayo sa Coast Guard. So bali sabihin ko mamaya kung magkano yung ating pamasahe sa barko. So bali pwesto na tayo doon malapit sa barge para mamaya dali na lang, karga na lang to. Kasi nandiyan na yung yung barko mga tropa. From dito sa Maya Port going to Matnog. So bali yung experience na naman to kasi nung nakaraan from Maya Port to Calbayog and then from Allenport to Matnog. So ito kakaibang experience na naman to dahil ito ay diretso ng Matnog. So pakita ko lang sa inyo mga trupa kung ano yung sasakyan natin. So tatlo kasi yung nandito na barko Dalawang puti, isang red and black. I think dito tayo sa may red and black. Bang number ng barko para ma-check natin So mas madali tayong makakarating ng Luzon since Matnog na nga to diretso. So para mga 9,000 yung pamasahe. Kasama na dun yung mga miscellaneous. So pakita ko lang sa inyo yun mga tropa. Nakarga na yung mga unit natin. Ayan. So ang diskarte
ay paatras, no? So paatras yung diskarte mga tropa. So ito na yung isang unit natin. Ang ganda ng panahon ngayon, ah. Hindi nagpa-flap yung rampahan. Hi daw, hi vlog, hi vlog. Mga tropa natin, oh. Shout out to, shout out, shout out. Ganda dito mga tropa. So tayo na mga tropa. Sige Dol, shout out ka, oh. Shout out, shout out. Shout out boss, MP Ulan Tracking. Yo. Alright mga tropa. Atras boss, atras. Atras na tayo mga tropa, no? Carl Alvarez, sir. Carl Alvarez. Alright mga tropa. Diretso po, diretso. Diretso lang. Alright. Okay. May bago pa. Apo. Hindi pa nabinta. Okay. Dandan lang. Alright. Yun. Sampa na. Mukhang kalmado po yung alon ngayon, ah. Nga po. Doon sa ano? Malon doon. Sa Matnog po, no? So, mga tropa, all good na to. New experience na naman to, no? Dahil itong sasakyan natin diretso na siya ng Matnog. So makakatipid tayo ng oras dito, no, since diretso na nga tayo doon. Pagdating doon, land travel naman papuntang Manila. And siguro dito na tayo magpapahinga sa barko, no, kasi as per checking, no, bali pag-alis yata niya ng mga 12, makarating kami doon ng 9 or 10. Oh, sir. Morning po, morning. Ay, good evening pala. Sir, mga anong oras po yan tayo makarating ng Matnog? 10 oras. 10 oras, sir, no? Kung makalis tayo launa, mga 10 AM dating, no? Mga ganun, no? Kung 10 hours, no? Or 12 pala, 12. 11. Oh, right. 11. Sa 11 na bukas, 11 AM. Alright. Mahababang pahinga pala to. Sige sir. Sige sir, tas ka sir. Alright mga tropa, narinig naman natin na 10 hours ang biyahe natin, no? Magiging biyahe natin 10 hours. So magandang to makapagpahinga talaga tayo ng maganda dito mga tropa. Ayan, shiki lang, no? Ito kasi may parang release yung yung rampahan. Okay. Medyo madulas po ang rampahan. Alright, yung isang unit natin, no? Goods na. So, I think doon tayo sa unit nating orange. Baka pwede mag-shower dyan sa sa loob.
pa po, isa pa? Pwede pa? Okay na yan? Okay na mga tropa. Boss, palang handbrake boss. Handbrake po. All goods. So ayusin ko lang yung mga gamit mga tropa. Alright mga tropa, all goods na yung mga unit natin ano. So yung dala-dala natin yung DA17 ito. So all set na mga tropa. Ayan yung ating DA64. So dito na siya. Yung ibang unit natin nandun sa kabila. So nagkakarga kasi hindi tayo makadaan no. Nagkakarga. Papasok yung truck. So bali dinoble check naman natin maigi kung nakatali ba. So yun, lalagyan naman nila ng ano. Yun yung ano, kasakayan natin. Ayan. Nakakasakay pa kaya tayo. So sinigured naman natin mga tropa. Lahat naman yan ay naka-park at naka-handbrake. So isang unit natin nandito. Double check pa lang din. Ay, hindi na pala ako makakadaan mga tropa. Nakapasok na kasi yung malaking truck. So hindi pala tayo makakadaan na ito. Nakulong na tayo. So plastic. Yung mga tropa natin nakasampa na dun sa taas. So tayo check nga natin kung saan tayo pwedeng dumaan. Dito. Nagipit na mga tropa. So dito na lang tayo sa gilid. Nakaka-excite mga tropa. Tayo dumaan. Para tayo madaanan. So ito isang unit natin. Right mga tropa. Taas na tayo. Saan ba yung daan pataas? So all goods naman, nakatali naman to. Nakatali naman. And safe na. So akit na tayo mga tropa. Update ko na lang kayo kung ano pang magiging kaganapan dito sa biyahe natin. Visayas Part 2. Let's go. Dito pala yung papasok mga tropa. Ay, Huwag na yung doon. mic. Wala nang bakante nun. Wala na. O sasakyan lang Saan tayo. tayo? Ay, iba pala yung dito. Hindi na, kuhaan talaga to, pang-cargo talaga to. Cargo. Laki ng lawak sa... Sa ilalim? Oo. Tingnan ko nga. Wala na doon, balik ka na dito. Balik na. Wala na doon kasi benching ko lang yung bed, tapos benching ko lang din yung upuan, wala na. Silipin ko lang dito kay Mike. Uy, malastik ang laki mo. Pangkaragahan nga to. Ang laki. Lawak pala nito sa ilalim. Cargo nga to. Lawak oh. So, sir. Hanap palang ano na sir, bakante. Kaya ng bakante doon. So, punta na tayo sa ano, sa sasakyan. So, nakasampa na tayo mga trupa. Dito tayo sa ano, sa pinakamataas na deck. At magpapahangin. Oh, sarap ng hangin.
pala nagdala tayo duyan. Ganda pala diskarte dito mga tropa kapag madalas kang nagbabarko at cargo yung sinasakyan nyo, like for example may mga dala kayong sakyan, ganito palang mga diskarte para kung sakaling puno na yung mga higaan, tali-tali ka na lang ng ng duyan or dala ka hamok. Campers yarn. So yun mga tropa, mas madali tayo makapunta ng Luzon since diretso na tayo ng Matnog, no? Sir. Ayun, dito na tayo magpapahinga mga tropa. At mamaya siguro magkakape tayo, ano? Hindi ko pa naikot yung barko eh. Pa alam yung kung saan merong pantry. Lamig ng hangin dito. Sarap. Sarap. Tanggal yung pagod mo eh. Pagsampa mo dito eh.